Ayun, yo, what's up mga tol? Andito na naman tayo sa bagong episode natin ng Crypto. At ngayon, mag-uusap na naman ulit tayo. Kasi ngayon ko lang napansin na 1 year na pala tayo dito. Hindi ko napansin dahil sa pagka-busy sa trabaho, tsaka galing tayong bakasyon, di ba? So, i-discuss ko sa inyo yung mga bagay na naging pagbabago sa buhay ko simula nung nagtrabaho ako dito 1 year ago sa Australia at namuhay ako rito. Disclaimer lang to la, siyempre iba-iba naman yung experience ng bawat tao at bawat Pilipino nagtatrabaho dito sa Australia. Meron sigurong mas ahead sa atin na sa span ng isang taon mas marami silang na-achieve, di ba? Pero meron na din namang after a year o mga nag-uumpisa pa lamang na walang masyadong idea kasi syempre busy sa trabaho, wala nang panahon para study ng mga kung ano-anong mga sistema dito, on how things work here. Palagay ko magiging magandang guideline to, magiging benchmark to sa inyo na achievable pala to sa loob ng isang taon, di ba? Ipapaliwanag ko sa inyo yung bawat step by step, at saka parang magiging breakdown na rin to kasi nasa halos 300 episodes na tayo kasi kanina nanonood ako ng mga previous vlog natin na sabi, malayo na rin naman pala kahit paano yung narating natin. Pero malayo pa tayo doon sa gusto nating i-achieve. So, umpisa na natin to na. Ito yung primary na naging pagbabago. Syempre, kaya naman tayo pumunta dito sa Australia o kaya tayo nagsapalaran sa abroad dahil sa career at sa financial. Syempre, yung unahin ko na yung career natin, tol. Syempre, nagkaroon tayo ng mga konting maliliit lang naman na achievement na may tuturing ko na malaki para sa akin. Yung na-achieve natin na stop of the month na palagay ko ito yung mga achievements na to nakakapagpa-boost ng ating confidence para mag-push pa much more harder at saka mas maging competent tayo sa pagtatrabaho natin. Pero nasabi ko naman sa inyo, di ba tol, ang target talaga natin dito is permanent residency kasi for the future stability para sa ating mga future na na plano, kung magpapamilya na tayo meron naman kahit paano masasabi natin secure na yung future nila. Parang kumbaga yung mga pinaghirapan natin at pinagdaanan natin paghirap hindi na pagdadaanan ng mga susunod na henerasyon dahil meron na silang option. Kasi palagay ko yun yung kasing mindset ko, tol, na kung nandito sila sa Australia at mag-start tayo ng pamilya, at least hindi na nila papangaraping makapunta rito, o kung meron man silang planong pumunta sa ibang lugar, meron na silang option na kagaya ng pinagdaanan ko bago makapunta, kagaya ng pinagdaanan ni Tita Carol bago makapunta dito. Talagang dumaan ka sa butas ng sinulid, hindi butas ng karayong, butas ng sinulid, tol, bago ka talaga masyadong madugong proseso na pagdadaanan. Kaya yun yung mindset ko na gusto ko pag nakapag-start na kami ng pamilya, kahit papano may head start yung magiging future na anak namin. Ayun. At syempre, yun nga, yung binabanggit ko kanina, tol, yung target nga natin talaga, syempre, permanent residency. Yung mga bagay na nakukuha natin, kagaya ng Chef of the Month, Kitchen Team Member of the Year, Chef of the Year, na-nominate tayo, di ba tol? Pero hindi naman tayo pinalad na mapili. Though mapalad tayo na mabilong doon sa listahan na yun. Para kasing kumbaga sa basketball, yun yung mythical 5 na out of 400 chef, yun yung mythical 5 na sa liga. Kahit pa paano naging napabilong naman tayo doon sa listahan na yun na karangalan na para sa atin. Di ba? Makonsider lang tayo as a Chef of the Year. Malaking bagay na yun. Sabi ko nga sa inyo, di ba dati, ang mga kasamahan ko dito galing sa mga premiadong eskwelahan, kung galing man sa Pilipinas, kung galing naman sa ibang bansa, galing sila sa mga magagandang restaurant na. Tayo, galing tayong barko, di ba? Ang head start lang natin, lakas ng katawan at sipag. Di ba? Kumbaga, parang empty vessel tayo Yun, nalalayo na tayo sa topic. Financial naman, in terms of financial stability, masasabi ko naman na kahit papano, nakakaraos tayo dito araw-araw, na hindi kagaya nung unang dating natin, na ipa-flash natin dyan sa video na yan, na talagang kita nyo naman, tol, di ba?
talagang ultimo 3, 4, 5 dollars na gagastusin natin na pangkain, talagang pinag-iisipan pa natin maigi. Kaya yun, kasi nanonood ako ng mga previous na vlog natin nung mga earlier days natin dito, nag-i-start pa lamang tayo. Napapatawa kami ni Tita Carol kasi yung mga bagay na talagang kailangan talagang pinag-iisipan ko ng 2, 3, 4 na beses. Though ngayon, may konting restriction pa rin naman kami. Kasi nga, kagaya na nabanggit ko sa inyo kanina, ang target naman natin ngayon awa ng Panginoon kung pagkakaloob sa atin ay yung permanent residency na. So yun yung talagang future aim namin. Kaya yun, kinakailangan ng malaking pera para makapagbayad ka for the both of us na maging permanent resident na kami dito. So out of consideration na rin naman syempre siguro ng kumpanya na nag-sponsor sa akin, pag-iigyan pa natin na para talagang maiselyado na natin na may consider tayo na ma-sponsor as a permanent resident. Ano pa ba yung susunod? Syempre ito Tommy, syempre hindi ko naman in-expect na makakabili tayo agad dito ng sasakyan ni Tommy, na ika-6 month yata natin nabili si Tommy, o ika-7th month, which is necessity nga kasi ni Tita Carol kasi kailangan niya sa trabaho. So talagang ito, malaki ang pakinabang namin dito kay Tommy. Kasi yung mga previous nga na vlog na pinanood ko, natutuwa ako at parang naglilingid yung luha ko, na kahit sabi ko, medyo malayo na rin pala kahit papano yung narating natin. Though ito maliit na achievement lang sa iba, yun nga, kagaya ng sabi ko kanina, para sa amin malaking bagay to. Thankful ako tol na kahit papano umuusad tayo. Malay nyo naman, sa susunod meron na tayong medyo malaki-laki naman pang camping naman na sasakyan, di ba? O medyo maliit naman na fuel efficient na sasakyan. Ang sarap isipin, di ba? Kasi very limitless ng mga opportunity. Ayun, isa pa, yung sa career natin, hindi yung sa pinagtatrabahoan natin, kahit papano may tiwala na sa atin yung ating boss. Kaya parang araw-araw kong tinatanim sa isip ko na hindi tayo dapat maging mapagmataas, kasi galing tayo sa umpisa nung nag-umpisa tayo dyan yan nga, magbabalik tanaw din ako doon tol, yung habi niya may mga nakukuha na akong mga award, nagbabalik tanaw ako nung bago pala ako dyan. Talagang palagi akong napapagalitan, di mo naman maiiwasan yun kasi bago ka, palagi akong consider as, masasabi ko sa sarili ko na yung parang pinaka-underdog na employee ako noon, nung bago ako, na yung sinasabi ko, pinaparealize ko sa mga bago na normal lang yan, na bago ka, madalas talagang ganyan, medyo may mapagsasalitaan ka ng hindi maganda, mapagsasalitaan ka ng mga bagay na ginawa mong mali, na nadidiminish na unti-unti para sa akin ngayon. Doon may mga konting mistakes pa rin naman tayo, pero kahit papano naman syempre naiko-consider na tayo as senior na senior staff na doon sa pinagtatrabahuhan natin. Eto pa tol, yung connection, siguro masasabi ko yung connections, medyo naging broad yung connections natin in terms of local residents dito, tsaka yung mga Filipino residents, especially kaila Ate Carla, kaila Kuya Benny, mga mechanic, tapos yung mga kasama natin sa sa trabaho na mga chefs din, tapos yung sila Ate Vansky, tapos yung consulate, yung mga ganon, yung mga kaibigan natin sa Filipino community. Napalagay ko tol, yun yung masasabi ko sa inyo, na patuloy lang kayong maging mabuting tao. Hindi naman ako nagmamalinis na sasabihin ko sa inyo na mabuting tao ako all throughout, pero i-take consideration natin sa sarili natin. Lagi nating ipapaalala sa sarili natin na maging mabuting tao sa lahat ng bagay na ginagawa natin, meron man o walang nakatingin, dapat lagi nating ipapaalala sa sarili natin na maging mabuting tao tayo. Continue being a good person. Huwag kang maging mapanlamang. Maging honest ka, maging mapagmahal ka sa pamilya mo. Yan yung susi ng blessing ng Panginoon na ibibigay sa iyo. Kung wala kang masamang intensyon, maputi ang budhi mo, hindi maitim ang budhi mo, bibigay sa iyo ng Panginoon yan kung ano yung mga ninanais mo. Siyempre ito, naiiba na naman tayo ng topic. Siyempre, yung pinaka-importante, si Tita Carol, doon sa span ng 1 year na nandito tayo, nakasunod siya dito.
Matagal niya nang pinapangarap makapunta dito kasi nga bago mag-COVID, dapat kukunin ko na yan. Kasi nga, di ba nga, dahil sa mga unfortunate circumstances, na-postpone. Kaya napilitan akong umuwi. Ngayon, talagang very happy kami at dito na kami magkasama na kami sa Australia. Sabay na naming na-experience yung pamumuhay dito sa Australia at the same time, nagtatrabaho na rin kami dito parehas. Kasi nung mga previous days namin, siyempre wala naman tayong kamag-anak dito sa New South Wales sa Australia, dito sa lugar namin. Parang talagang parang kaming dalawa lang talaga. Kaya yun, malaking bagay na meron kang makakadaupang palad sa mga bagay na pinagdadaanan mo dito kasi makakabawas sa stress yon tsaka sa pressure. Siyempre, yung meron kang mapagsasabihan ng mga bagay na hindi mo naman nasasabi sa ibang tao, meron ka nang makakatuwang sa mga ganong klaseng bagay. Kaya malaking bagay din yun. Malaking pagpapala din yun. Blessing check. Ano pa ba? Yung mga places na napuntahan natin, di ba? Yung mga places na napuntahan natin this past year, sobrang dami, tol. May mga kakilala nga ako, tol, na ang tatagal na rito, 10 years, 15 years. Nakikita niya yung mga picture natin, yung mga content natin, na kung saan tayo nakakapunta sa mga iconic na lugar dito na hindi pa nila napupuntahan kahit matagal na sila rito. Kaya malaking blessing sa atin yun na kahit paano nakapag-explore tayo sa ganda ng Australia, di ba? Napakaganda dito sa lugar na to. Kaya blessed tayo talaga, tol, na nararating natin yung mga ganong klaseng lugar. Ayun, nakapag-provide naman tayo, di ba? Kahit paano sa pamilya natin. Do hindi pa tayo masyado nakakapagpadala ngayon Kasi nga, siyempre, pinag-iipunan natin yung permanent residency natin. Nung last na uwi natin, yun, yung palagay ko naman, nakapagbigay naman tayo ng konting kasiyahan sa pamilya natin. Na yun yung talagang masaya. Masaya sa pakiramdam ko. Na nakikita ko masaya yung pamilya ko, yung mga tita ko, nanay, tatay ko, mga kapatid ko. Lahat kami kompleto, di ba? Yun yung parang pinaka-ultimate achievement ko na nakikita ko sila sa after a year ng pagtatrabaho ko dito na sobrang sakripisyo ko sa pagod, sobrang sakripisyo namin ni Tita Carlos sa lungkot, sa lamig, sa init. Kumbaga parang yun yung light at the end of the tunnel na nakikita mo na uli sila na ayan, nagkakasiyahan kami, di ba? Parang ang sarap sa pakiramdam. Mamaya uli. Tol, subscribe naman kayo sa YouTube ko para sabay-sabay tayong mamasyal at mapagsalu-saluhan natin kung ano yung mapapasyalan natin dito sa Down Under. Bye-bye! Thank you, Tol!